China, nakikisawsaw na naman sa tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia na may kaugnayan naman sa issue ng teritoryo ng Sabah. Estados Unidos may matinding parusa na naman sa China. Gara ng pinipilayan ng Amerika ang ekonomiya ng China. Yan at iba pang mga updates ang ating tatalakayin sa video na ito mga kabayan. Ako po si Royzy and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Isa na marahil sa mga issue na hindi na dapat pinapakailaman pa ng China ay ang hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at Federation of Malaysia hinggil nga sa territorial dispute sa lupain ng Sabah. Kamakailan lamang mga kabayan ay idineklara ng Beijing ang buong-buo nitong suporta sa karapatan ng Malaysia bilang lehitimong nagmamay-ari sa Sabah. Ayon sa report ng mga Chinese state media, nasa likod ng Federation of Malaysia ang Chinese government sa anumang aspeto lalong-lalo na sa issue nito kontra sa Pilipinas pagdating sa claim sa Sabah. Ayon sa China, walang karapatan ng Pilipinas sa kung anuman ang ipinaglalaban nito sa nasabing teritoryo. Dagdag pa ng Beijing na napapaloob sa historical rights ng mga Malaysians ang ebidensya na sila ang totoong may-ari sa nasabing lupain. Halos 100% ng mga residente ng naturang lupain ng Sabah ang ayaw din daw ang maging bahagi sila ng Pilipinas at ipinaglalaban nila ang kanilang karapatan base na rin sa kanilang right to self-determination. Dagdag pa ng China, mayroong malaking banta sa kasarinlan ng Sabah dahil maaari daw magsagawa ng paglusob ang mga Pilipino sa teritoryong ito anumang oras. Ipinahayag din ng Chinese government na magpapadala sila ng mga barkong pandigma bilang pagpapakita ng kanilang commitment sa kanilang suporta sa Malaysia laban sa Pilipinas. Ayon naman sa Pilipinas, ilang beses na nga silang nakakita o nasaksihan nga nila ang mga Chinese Navy at Chinese Maritime Militia vessels na dumadaan malapit sa Sulu Sea. Ilang kilometro lamang ang layo nito sa pinagtatalunang teritoryo. Ang usapin tungkol sa teritoryo ng North Borneo o ng Sabah ay isa na nga sa pinakasensitibong paksa sa pagitan ng Republika ng Pilipinas at ng bansang Malaysia. Bago pa man mapasa ilalim ng bansang Malaysia ang teritoryo ng Sabah noong 1963, taong 1962 pa lang, ay binigyan na ng authority ng Sultanato ng Sulu ang pamahalaan ng Pilipinas sa lupain ng Sabah. Dito na gumawa ng mga hakbang ang Noy Pangulong Diosdado Macapagal upang agarang mabawi ang Sabah mula sa Malaysian government. Agad na nagpadala ng sulat si Macapagal sa United Kingdom upang igit ang karapatan ng Pilipinas sa lupain na ito. Nagsampa rin ng kaso sa International Court ang Noy Pangulo pero hindi kinilala ng Malaysia ang reklamo na ito ng Pilipinas. Naging malaking kontrobersya ang agawan ng teritoryo na ito na ayon sa Pilipinas ay sakop ng ating bansa dahil pagmamay-ari ito ng Sultan ng Sulu na isang Pilipino. Git naman ng Malaysia, ibinenta na ng Sultan ng Sulu ang Sabah sa British North Borneo Company at wala na itong karapatan pa sa lupain since 1878. Ayon pa sa Malaysia, sila ang lehitimong may-ari ng Sabah dahil pinili na di umano ng mga residenteng naninirahan sa lupaing ito ang sumama sa Malaysian Federation noong 1963. Sa kabila nito, naging tuloy-tuloy ang pagbabayad ng Malaysian government sa angkanang Sultanate of Sulu sa halagang 5,300 ringgit o mahigit kumulang 70,000 pesos. Ito ang katumbas ng halagang 5,000 Mexican dollar sa kontratang pinirmahan noong 1878. Sa mga tuwid, kahit na nagamit na ng administrasyong Macapagal ang lahat ng diplomatikong pamamaraan upang isauli ng Malaysia ang Sabah, ay nagresulta pa rin ito sa kabiguan hanggang sa umabot na nga ito sa Marcos administration. Ganon na lamang ang pagnanais noon ni Ferdinand Marcos na mabawi ang Sabah mula sa Malaysia dahil nga sa hitik na hitik ito sa likas na yaman, katulad na lamang ng langis at petrolyo.
Noong 1967, sa ilalim ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., masikretong sinimulan ang tinatawag na Operation Merdeka, kung saan plano ni Marcos at ng mga pangunahing general ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense na magsagawa ng kudeta at i-take over ang Sabah. Bago pa lamang magsisimula ang operasyon ay hindi na ito naipagpatuloy dahil nga sa naganap na Jabida Massacre, kung saan sinasabing ang mga recruit na tausug para sa operasyon ay pinaslang ng mga militar. Nabigo pa ang planong ito sa pagbawi sa Sabah at natunugan pa ito ng Malaysia nang dahil sa ginawang pagbubulgar ng dating Senador Ninoy Aquino sa Operation Merdeka. Matapos ang tagpong ito, tila nabaon na lamang sa limot ang issue ukol sa Sabah, lalo na nang hindi na nga pinapansin ng mga sumunod pa ng mga Pangulo ng Pilipinas ang claim ng mga kaanak ng Sultanato ng Sulu. Sa iba pang mga update mga kabayan, nagdeklara na ang Estados Unidos ng malawakang importation ban laban sa China. Mukhang gusto na talaga ng mga leader ng Amerika na patalsikin ang China sa US territory. Kamakailan nga lamang ay inanunsyo ang pagban sa 30 Chinese companies na di umano'y sangkot sa forced labor sa Xinjiang, China, epektibo noong Lunes. Sa ilalim ng Labor Force Prevention Act, aabot sa 107 Chinese entities ang nasa ban list ng United States. Ayon sa pinaka-latest na mga update, pinigilan kamakailan lamang ng US Border Patrol ang pagpasok ng iba't ibang produkto na nagmula sa China. Saklaw sa bagong restriksyon na ito ang mga produktong pagkain katulad ng tomato paste, mga produktong metal, mga walnuts at mga iron ore. Apektado ang mahigit sa 30 Chinese company na gumagawa ng nasabing produkto kung saan nanindigan ng US Homeland Security na hindi nito kukonsintihin ang ilegal at pwersang paggawa ng mga produktong papasok sa Amerika. Sa pinakabagong datos, umabot sa 3.6 billion US dollars ang halaga ng mga Chinese shipment na naharang ng Amerika. Dahil sa issue ng forced labor, kaya hindi nga daw susuportahan ng Amerika ang pag-export ng China sa loob ng US territory. Tinukoy naman ng Department of Homeland Security ang higit nga sa 100 Chinese companies na di umano'y gumagamit ng illegal na labor practices. Ayon sa mga eksperto, hindi lang para maprotektahan ang human rights ang totoong motibo ng Amerika. Ito ay isa ring hakbang para i-destabilize ang Xinjiang at para pahinain ang Chinese enterprises at mapigilan nga ang pagpusad ng China sa global market. Gayunpaman, dahil sa aksyon na ito ay tila apektado rin naman ang Amerika. Direktang naapektuhan ang maraming US firms at ang mga mamimili dahil mas mahal na ang ilang mga imports at mayroon ng kakulangan sa supply ng mga produktong ibinan ng Amerika. Hindi na bago ang mga tensyon at ang mga nagaganap na US-China trade wars mula pa noong 2018. Sa ilalim ng Trump administration ay nasimula na ang trade wars na ito laban sa China sa pamamagitan ng pagpapataw ng matataas na mga taripa. Nagresulta ito sa higit sa 360 billion US dollars na halaga ng Chinese tariff goods. Ayon sa report, higit sa 700 billion dollars ang kabuuang halaga ng palitan ng produkto sa pagitan ng Amerika at China noon lamang 2023. Ang China ay nananatili pa ring top supplier pagdating sa electronics, textile products at mga machinery sa bansang Amerika. Kaya naman gano'n na lang kataas ang kagustuhan ng Amerika para putulin ang kanilang economic ties sa bansang China. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe. In-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.